everything is meaningless. Pagdating ng panahon na yan, meaningless. I came to a realization, ito pong buhay na to, dumadaan tayo para makilala natin si Lord at maranasan natin si Lord. Kung hahanapin natin ang Panginoon, sabi sa book of Jeremiah, you will seek me and find me if you search for me with all of your heart. Matatagpuan mo lang ang Diyos kung hahanapin mo siya ng buong puso. So, hindi lahat ng tao matatagpuan ng Diyos. Matatagpuan lang siya kung hahanapin ng buong puso. Kaya minsan, parang ganito, kapag tayo hindi ganon ka-committed magsimba, magnalangin, or magbasa ng Bible, for us to know God, kasi minsan sasabihin, lagi natin ito naririnig, Pastor, wala sa simba-simba yan. Basta ang mahalaga, nasa puso mo si Lord. Ang sabi ng book of Jeremiah, matatagpuan mo siya kung hahanapin mo ng buong puso. Sabi mo sa katabi mo, buong puso. Pagpapitik-pitik ba, buong puso ba yon? Sabi nga nung iba, pajab-jab lang. No? Buong puso ba yon? Pero masabi mong buong puso kapag lahat ng bagay ay gagawin. Makamit lang. Kaya nga yung ibang nanliligaw, pati daw bituin, susungkitin. Kahit gano'n na kaimposible, gagawin pa rin. Makuha lang. Kasi bakit? Buong puso. If your faith cannot convict you or drive you to go to church, I doubt if your faith can bring you to heaven. Kasi kung langit lang, pahirapan kang makonvict pumunta, church lang, hirap na hirap ka, langit pa kaya? Amen. Gusto raw pumunta ng langit, church nga lang, ayaw puntahan, langit pa. Sabi mo sa katabi, ikaw yata topic ngayon. Pero lang. Amen? Kailangan nating hanapin ng Diyos ng buong puso. Hindi natin siya matatagpuan. Ngayon, itong buhay na ito, ipinagkatiwala sa atin. Anong gagawin mo? Kala ko, biglang may dumating na anghel. Ano? Pinagkatiwala sa atin ang buhay na ito to work it out. Trabahuin ito para mas lalo natin makilala si Lord. No? Ano nga ba yung stewardship? Sabi rito, the sphere or responsibility of a steward or a manager or administrator, yung pinagkatiwalaan. Stewardship is often used to mean the care, handling, and management of resources. Ito ra yung stewardship. Ito yung pagkikare mo, pag-aalaga mo, paghawak mo, pag-manage mo ng mga resources na pinagkatiwala sa iyo. Sa isang banda, sinabi rin, stewardship is the careful and responsible leadership of something entrusted. Yung merong ipinagkatiwala sa iyo, paano mo ito pinangungunahan? Paano mo ito inaalagaan? Paano mo ito minamanage? Yung management naman daw, ito yung skill kung paano mo siya kinokontrol. Kung paano ka nagdidesisyon patungkol sa mga yan. So there can be good management and bad management. There can be good stewardship and bad stewardship. Ang malungkot po, sinabi natin last time, nung first Sunday, what you cannot manage, you may lose. Amen? Ang hindi mo kayang i-manage, ang hindi mo kayang pangasiwaan ng mabuti, you may lose it. Amen?
Yung pera, hindi mo ma-manage ng maayos. O, tanungin mo yung katabi mo, kamusta na yung 13th month mo? Buhay pa ba? No, buo pa, Brad. Oh, buo pa daw. Oh. Pag hindi natin na-manage, di ba? Mawawala. Ang ating kalusugan, wag mo i-manage ng ayos. Nung umaten kami nung Lamay, hindi na nanay test, sumama si mama, nanay ko, sumama. Nabalitaan kasi may lechon. Hindi, joke lang. Pupunta talaga siya. Management. Sabihin ulit natin lahat, management. Lahat yan pinagtiwala sa atin, pati ang katawan. Tignan mo yung katawan ng katabi mo. Na-manage ba? Ngayon, si Ma'am Angie, nung nakakita ng lechon, sabi nga nung iba, may gamot naman daw, tumira pa rin. Kaya imbis na makipaglamay, nagpahatid. Maya-maya lang, nung may tama na. Maya-maya na, nahilo na. At balat pa talaga yung inuna. Management. Yung health natin, minamanage din yan. Amen? Kapag hindi natin na-manage yan, lalo na kapag nag-40s na tayo, pataas, talagang si Ma'am She, minsan nagkukwento sa akin, dinala na niya ang sarili niya sa ospital. Oo, sabi niya, parang ma-stroke na ako habang nagdadrive, hilong-hilo na raw talaga siya, magba-blackout na. Sabi niya, buti nakaya pa niyang umaabot. Management. Amen? Yung ating health. Why? We may lose our health pag hindi natin na-manage. Yung ating trabaho, pag hindi natin na-manage ng maayos. Alam nyo, isa sa pinamatinding mga responsibility, mga pulis. Pag lalo na katulad ni Sir Hepe, pinagtataka ko dyan sa mga Hepe. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi, di ba? Hindi ikaw ang may kasalanan. Tauhan mo ang may kasalanan, pero pati ikaw tanggal. Ilang beses yung napanood natin sa TV, di ba? Nagloko yung mga nasa baba, pero yung Hepe, minsan wala namang kinalaman, pati Hepe, tanggal. Ganoon kahigpit. Yung sinasabing stewardship, sinasabi diyan, ikaw ang pinag-manage niya na. Ikaw ang pinagkatiwalaan diyan, cargo mo yan, pananagutan mo yan. Alam niyo po, sa mata ng Panginoon, tingnan natin yung mga hepe ng pulis na ganon, pinanagot ng gobyerno, nagkaroon ng kaso pa rin, administrative, yung iba natanggal, yung iba nilipat ng ibang lugar na malayo, naparusahan, nanagot. Alam niyo po, kay Lord, akala lang natin, hindi tayo mananagot. Alam niyo yung mga anak-anak niyo, mga anak-anak natin, pananagutan natin yan kay Lord. Kung paano po natin pinalaki, kung paano po natin tinuruan. Ang mahalaga, ginawa po natin yung dapat po nating gawin. Sabi nga, what we cannot manage, we may lose. Our job, our family. Kaya ang good stewardship, tinuturo talaga ng Bible. Sabi po rito sa Genesis 1:26-29, let us make man in our image, in our likeness. And let them rule over the fish of the sea, birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Alam niyo po, umpisa pa lang, tinawag na tayo ng Panginoon to manage. Amen? We are stewards of everything here on earth.
Sa atin po yan ipinagkatiwala ng Panginoon. Ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan, ang tanong, paano natin minamanage? Paano natin pinamamahalaan ang ating pamilya, ang ating kalusugan, ang ating pamimera, ang ating trabaho, ang ating nature? Stewardship. Today I'm gonna share something to you. Shinare sa amin ni Bishop Rene nung mentoring. Apakaganda po nung message. Actually, it's about impact. Pero nakita ko ang relevance niya to stewardship. Amen? In 2 Timothy, chapter 2, verse 15, 3 points lang po ito, mabilis lang. 3 points. Sabi rito, do your best to present yourself to God as one approved. A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Pakaiksi niya, na? How to be a good steward. Maraming pinagkatiwala si Lord. Yang katawan, yang pamilya, trabaho, negosyo, maging itong ating church ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwala sa atin yan ng Lord. Paano natin minamanage? Paano natin ina-handle? Ngayon, paano tayo magiging mabuting katiwala? Number 1, sabi doon sa binasa natin, do your best to present yourself to God as one approved. Sabi mo sa katabi mo, do your best. No, wag yung dramang best, ha? Oo, kasi lahat ng tinanong mo, sasabihin lagi niyan, ito yung best ko eh. Amen. No? Lagi naman yun yung best. So ngayon, ganito, kapag yung best mo, hindi umabot sa requirement, baguhin mo yung best mo. Tama po ba? Ang tao nagbabago? Ang tao pwedeng mag-improve? Kasi po ganito yan. Ang dulo, sabi, do your best to present yourself to God as one approved. Sabi natin lahat, approved. Tanungin mo ngayon yung katabi mo, aprobado ba? Amen. Ano ng grade mo, anak? Grade 6. Kapag nakakuha ka sa card ng 72, approve, disapprove. Disapprove. Paano pag sinabi niya, yun yung kanyang best? Approve ba yun? Hindi. Kaya ang gagawin mo, hahabulin mo nung best mo umabot sa pagiging approved. Amen? Because it is not about doing your best, it is about doing what is required. Kapag yung best mo hindi umabot sa requirement, you have to change your best. Amen? Alam niyo po, isa sa pangarap ko talaga mangyari sa mga members natin sa church, dumami yung mga businessmen. Alam niyo kung bakit? Yung mga businessmen, ito yung talagang may chance yumaman. Prayer ko, gusto ko yumaman yung mga tao natin, mga members natin dito sa church, not only for your families to be blessed, but for also for us to be channels of blessing. Few weeks ago, galing tayo sa Kabanatuan, nagbigay tayo ng tulong doon. Tapos nakita natin, nakakapagbigay sila ng housing project sa mga street dwellers. Sabi nga ni Sir, nung nakita niya yung bahay na pinamimigay, alam niyo ho, mas maganda pa ho bahay niyo sa amin. Ang ganda ng pinamimigay na bahay, up and down, may second floor. Siguro kung di ako nagkakamali, baka may 80 square meter yun no? Yung area. Ganda. Yung mga walang makain sa lansangan, yung mga naliligaw ng landas, niladala po nila ron. Sana umabot tayo magawa rin natin yung ganung bagay. Pangarap ko, sana yung church natin makapagpaaral ng mga hindi makapag-aral. Naniniwala kasi ako, yung mga batang lansangan na yan, pag hindi natin naalis sa lansangan yan, pagdating ng araw,
problema natin yan. Amen? Problema natin yan. Kaya kung maalis natin yan, mapag-aaral, makakatapos, makakatayo sa sariling paa, kumikita, makakasupport ng family, magiging katuwang pa po ng lipunan. Kaya lang may bayad po ang tuition. May bayad po ang tuition. Sa ngayon, yung tulong ng church na kayang ibigay po natin sa mga paligid, mga ano pala, mga pan-Jollibee, laruan, sapatos. Pero alam nyo, masayang-masaya na sila. Pero alam nyo po, nasa heart ko talaga, ang maibigay talaga nating tulong, yung long term. Kasi yung sapatos nila, next year, baka pudpud na eh. Yung Jollibee na dinala natin, pihado, ngayon, tunaw na. Pero alam nyo po, pag nakapag-aral po yan at nakapag-aanap buhay ng maayos, hindi na po natin sila kailangan tulungan, makakaya na rin nilang tumulong sa iba. Kaya lang ho, sabi ko nga, ang tuition may bayad. Kaya ngayon ho, kung marami tayong mga businessmen dito, maraming kumikita na maganda, mas marami ho tayong matutulungan. Ngayon, ito naman may mga management training din tayo rito sa church eh. Financial management, may mga ganyan tayo. Ngayon, halimbawa, ito ho ang minsan, patawarin niyo ako kaya lang kasi meron akong ibang level na gustong ipaunawa, especially to our congregation. Kapag kayo mag-iisip ng negosyo, isipin nyo, hindi lang yung kaya kayong buhayin. Ito ho kasi minsan, ang sakit ng Pilipino pagdating sa negosyo. Hindi ho masamang manggaya. Kaya lang, yung paggagayahan mo, siguraduhin mo na maganda yung direksyon. Bakit? Parang ito yung punto eh. Marami ho sa atin, hindi ko ho minamasama, pwede naman yan. Pero pangarap ko nga, ibang level eh. Sabi mo sa katabi mo, ibang level. Kasi yung, alam nyo, kaya kayo magninegosyo para hindi na ho kayo magtrabaho. Di ba? Yan naman pinakamaganda eh. Kaya ka magninegosyo, hindi ka na magtatrabaho. Kaya lang, kapag ang kita ng negosyo mo, 200 isang araw, magtrabaho ka na lang. Hindi yun masama sa umpisa. Hindi yun masama sa umpisa. Pero dapat alam mo yung plano mo at direksyon mo kung paano yun naangat. Kasi minsan, marami sa mga Pilipino, yung pagninegosyo, parang naglalaro lang. Masabing may iniraraos lang sa bawat araw na magawa. Sorry po to say, ha? Kaya lang, meron nga akong gustong ipaunawa. Yung kapital, kung gusto mo lumaki yung negosyo mo, huwag mong kainin ng kainin. Para rin po yan sa tithing. Yun yung tinuturo sa atin ni Lord eh. Akala niyo ba yung tithing, ang unang tinuturo sa atin yan is prosperity, para pagpalain tayo, para mabless tayo? Pangalawa lang yon. Ang unang tinuturo ng tithing, management. Management. Ang management, kailangan mo ng discipline. Sabi mo sa katabi mo, discipline. Kailangan ng disiplina sa management. Ngayon, tinuruan tayo ng Lord. Sabi ng Lord, yung 10%, wag mong gagalawin. Balik mo sa akin yan. Dahil sa akin yan, na ako nagpapala sa'yo. Alam mo, parang ganito lang yan eh. Merong poso sa gitna ng disyerto. Hindi naman sobrang disyerto, basta ito yung lugar, may poso doon. Sa tabi ng poso, merong isang pitsil na tubig. Ngayon, merong lalaki, dumating, uhaw na uhaw. Nung nakita niya yung tubig, gusto na niyang, siyempre, uhaw na uhaw. Anong initial reaction? Anong gagawin? Inumin. Kaya lang, nung inumin niya, may sulat. Do not drink.
Sinasabi ron, medyo mahaba yung sulat, kwento ko na lang. Gamitin mo yung tubig pangkaon. Hindi alam nung iba. Sino nakakaalam nung pangkaon? Yung pangkaon nung araw, yung poso, pag walang tubig, ayaw niyan magkatubig, bubuhusan mo ng tubig. Pangkaon, pangsundo, puhunan. Sabi mo sa katabi mo, puhunan. Ibubuhos mong ganon. Tapos may lalabas na tubig. Tapos sabi ron, pag nakainom ka na, mag-iwan ka ulit ng puhunan, pangkaon. Anong mangyayari kung inumin mo agad yung tubig? Tapos na. Wala nang tubig na susunod. Amen? Pag wala kang disiplina, ininom mo agad, at hindi mo inisip, sinunod yung nakasulat doon, pangkaon yun, mapuputol yung blessing. Yung mga magsasaka, pag nag-anihan, hindi lahat yan ibebenta, ikakain. Nagtitira yan. Di ba, Kuya Larry? Nagtitira. Pampunla. Para sa susunod na tagtanim. Kainin mo lahat. Ano mangyayari? Wala na sa susunod. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon una sa tithing. It's about management. Tinuturuan tayo ng disiplina. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kain ng kain. Kaya imbis na may sumunod, wala na. Kinain na. Amen? Do your best as one that is approved. Pag yung requirement mo, yung best ng buhay mo, hindi umabot, i-level up natin yung ating best. Kailangan po natin magbago. Sabi mo sa katabi mo, magbago. Hanggang umabot, no? Maging approve. Ngayon ito, tanong. Do you strive for God's approval? Is the Lord pleased with your life? Kung titingnan ka ng Diyos ngayon, kamagalala, hindi ako si Lord. Kung titingnan ng Diyos yung buhay mo, matutuwa kaya? Katulad na sinabi ko, dumadaan lang po tayo sa buhay na ito, mawawala rin po tayo, eventually, ang magiging tanong lang, are we good stewards of this life? Napagkatiwalaan ka bang mabuti, maayos? O naghabol ka lang naghabol ng rubber shoes? Naghabol ka lang ng naghabol ng gadget? Naghabol ka lang ng naghabol na magkaroon ka ng magandang itsura? Naghabol ka lang ng naghabol ng maraming pera? Yan na buhay mo? Masaya ka na dyan? Yan na purpose? Tas dulo, patay. Kung titingnan ng Diyos ang buhay mo, matutuwa kaya siya? Tanungin mo yung katabi mo, matutuwa kaya? Is God pleased with your life? Alam niyo po, para masabi tayo na naging mabuting katiwala ng buhay na to, yan ang isipin natin lagi. Alam mo ginawa ni Bishop Rene, nagpagawa siya ng maraming PVC card. Tapos nakalagay doon, is God pleased with you? Tapos nilalagay niya kung saan-saan. Tapos nasa bulsa niya, ganyan. Iniisip ko rin magpagawa, bracelet naman. Para pag may aawayin ako ulit sa traffic, kasi nasa Manibela ako. Maalala ko, galing ka ba natuan nung pabalik kami? Ginit-git kami ng lasing na nasa motor, galit pa. Umovertake ako, tinabihan ko. Pagbaba ko nung side mirror, sabi ko sa dalawang lasing, baba!
Tapos, nang paglingon ko, naalala ko, kasama ko nga sila Chloe, sabi ko, ay, pastor nga pala ako. Inangat ko na ulit. Sabi ko na, ingat kayo ha. Marami pang dapat baguhin sa atin si Lord eh. Ang tanong lang, nare-realize ba natin, tsaka aminado ba tayo? The first step in solving a problem is acknowledging that there is a problem. Hanggat hindi mo nare-realize na may problema sa'yo, na may diferensya sa'yo, walang babaguhin. Lahat naman tayo aminadong hindi perfect. Tama po ba? Diba? Sabi natin, nobody's perfect. But when people talk about your imperfection, we get offended. Amen? No? Nobody's perfect. Oo nga, Brad, hindi ka nga talaga perfect. Talagang ang isang matinding diferensya mo, ubod ng batugan mo. Sabihin, grabe ka naman, sakit mo naman magsalita, akala mo kung sino ka. O akala ko ba hindi perfect? Ba't di mo matanggap? Kasi nga, the first step of solving a problem, pag na-realize mo na talaga, yung masabi mo, oo nga, ito talaga problema ko. Ito nga talaga. Paano ko kaya ito ayusin? Pero pag wala tayong ganong humility and realization, hindi natin babaguhin yun. Alam niyo kung bakit? Sabi nga ng Bible, sa mata ng tao, mabuti siya. Tama po ba? Sino rito, tingin mo sa sarili mo, masamang tao ka? Ako? Kung ako napunta ng impyerno, baka ako, assistant ni Satanas. Parang gano'n. O baka kabahan si Satanas. Meron bang taon tingin niya sa sarili niya, hindi ako masama talaga ugali ko. Pero kadalasan naman ang tingin nila, okay naman ako, alam mo. Kaya nga, dun sa mga may nakaaway, palagi kong tinatanong dito, sino na may nakaaway? Sino may nakaaway? May nakasamaan ng loob. O, sino may kasalanan? O, di ba siya? Di ba hindi ikaw? Mabait ka kasi. Walang problema sa'yo. Di ba? The first step is for us to realize. Pero pag hindi natin na-realize, di tayo naging aminado dyan, andyan lang yan. Hindi tayo mababago dyan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Amen. At alam niyo po, ang pattern natin for us to live a life that is pleasing to God, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung siya binautismuhan ni John the Baptist, sabi, mula sa langit may narinig na tinig. Ang sabi, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." Kay Jesus Christ. Kaya dito sa church, meron tayong standard, no? Ang gusto natin mangyari, ang gayahin ng buhay natin, hindi po si Pastor Alan. Medyo lang, pwede rin. Nagsisikap tayong lahat, pero the ultimate, nagagayahin natin, pare-pareho, ang pattern, si Lord. Lahat po tayo. Amen? Ang pattern, si Lord. Kasi, si Lord, yung pag-ibig niya, yung pag-unawa niya. Naalala nyo nung si Magdalena, di ba? Nilapit sa kanya, sabi, Panginoon, ito ho, prostitute, huling-huli sa akto. Sabi po sa kautusan, dapat batuhin hanggang mamatay. Totoo naman yun. Pero sabi ni Lord, o siya, sige, tama naman yung sinasabi nyo. Ay siya, bumato na una yung walang kasalanan. Alam mo si Lord, meron siyang tinatawag na compassion. Sabi natin lahat, compassion. Tayo minsan, pag na may nabalita ang nagkamali, ang gagawin, i-share sa Facebook. Tama po ba? Alam na ng mga nagkamali, ang dami na, lalo pang didikdikin. Alam mo, in short, kung sa tayo, dun sa panahon na yon, yung meron nagkasala, isa ka sa mahilig makibato.
Sabi mo sa katabi mo, wag bato ng bato. Kasi nga, sabi ni Lord, o siya, sige, bumato na yung walang kasalanan. Alam mo si Lord kasi may compassion. Kaya siya yung pinaka-ultimate gagayahin natin. Pag ang ginaya natin kung paano umibig si Jesus, maglingkod si Jesus, umunawa si Jesus, siya yung pattern natin. Alam mo si Lord malulugod sa buhay natin. At pag tayo kinuha na ni Lord, approve tayo kay Lord. Amen? No? Alam mo, nakakatuwa sa Diyos, no? Ang interest ni Lord sa buhay natin, hindi lang yung kasunod, pati yung ngayon. In the book of James, ito sabi, sino gusto rito yung prayer life niya effective? Sino gusto yung prayer life niya powerful? No? Gusto niyo ba yun? Sabi sa book of James, the prayer of a righteous man is powerful and effective. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Isang beses, may pinuntahan kaming may sakit. Nung magpe-pray na, pagpe-pray na yung may sakit, Brad, ikaw mag-pray. Huwag ako, cancer yan. Pangsipon-sipon lang ako. Kidding aside, pero totoo nangyari, pangsipon-sipon lang ako, pang-ubo-ubo lang. Pero pag cancer, hindi wag ako. Amen. Si Ate Mel. Si Ate Mel. Yan si Ate Mel. Cancer-free na si Ate Mel. Wala nang palakpakan natin ng Lord. Yun although nag-medication din siya. No? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya sikapin natin, approve tayo kay Lord. Na kung titingnan ni Lord yung buhay mo, hindi yung nang-aaway ka lagi sa traffic. No? Hindi yung pag nag-basketball, maya-maya may away na. Amen? Sabi, do your best. Sabi mo sa katabi mo, do your best. No? Ibig sabihin, hanggat hindi tayo umaabot na maging kawangis ni Kristo, let's continue to work out our lives. Amen? Pagawa natin kay Lord, paayos natin kay Lord. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing tayo ay mga perpekto na. No. Lahat po tayo naghahabol. Kaya nga ako, minsan kahit yung mga weaknesses ko na yan, kinukwento ko sa inyo, to share to you na lahat po tayo nangangailangan ng Panginoon. Lahat po tayo may diferensya. Yung katabi mo na yan, ngingiti-ngiti lang yan, malakas din ang toyo niyan. Malakas din ho ang topak niyan. Tanungin mo yung asawa niyan. Tanungin mo yung pamilya niyan. Kasi tayo rito sa church, syempre, nasa church tayo, di ba? Ay, praise the Lord. God bless you. Peace be with you. Di ba? Ganyan tayo, sa church tayo, no? Pero the reality of life, no? Our spiritual life should not be separated from the reality of our lives. Yan talaga yan. Kasi na-share ko sa inyo, lahat po tayo rito may diferensya. Magtanggapan, magunawaan, at magtulong-tulong kung paano tayo magbabago para maging kawangis ni Kristo. Para yung number one, we can present ourselves to God as one approved. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Huwag na tayo magbatuhan masyado, magsisihan, magtulungan tayo para maging approved. Pare-pares naman tayong may topak at may toyo. The church is not a place for perfect people. It is a place for ruined people na inaayos patuloy ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you are a work in progress. Kaya dapat tuloy-tuloy. Amen? Tuloy-tuloy. Hindi kagaya ng ibang tulay dyan. 3 taon na, kakalahati pa rin.
Joke lang. Wala ko ibang maisip na example. Hindi kasi, meron talaga mga ganong projects. Nakakatlungkot yung ibang housing project, especially in Mindanao. Housing project, ang daming bahay. Hundreds of houses. Hindi natirahan, tapos may mga damo na, natabunan na yung bahay. Hindi natapos eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka titigil. Number 2, paano maging good steward? A workman who does not need to be ashamed. Hindi nahihiya. Bakit hindi nahihiya? Bakit hindi nahihiya? Sino rito ang mga nagtrabaho? Ayan, ito, si Mike. Hindi ko nasasabihin, isang kumpanya. Maliban na lang kung sponsoran tayo ulit. Hindi, madalas tayong sponsoran ng Coca-Cola. Meron kami 200,000 followers. Anong position mo, Brad? Process engineer. Process, no. Sa process, chine-check, di ba may process? Pagkatapos ng process, chine-check. Tama? Anong tawag doon? Ha? Quality? Quality analyst, quality control, di ba yung mga ganyan? Chine-check. Anong chine-check? Quality nga daw eh, no? Chine-check yung product, chine-check kung pasado. Chine-check kung okay. Amen. Kapag hindi okay, ang gagawin, yung 1.5, yung paglabas, 1.5 na coke ang laman, hanggang dito, ganito lang. Anong gagawin mo ron? Anong tawag doon? Reject. Sabi mo sa katabi mo, reject. Ano mangyayari sa Coca-Cola kapag nilabas yon? Mapapahiya. Mapapahiya. Kaya alam nyo, isa sa pinakamadali magbalik ng mga products at magpalit, iPhone. Mahal. Mahal siya. Pero ba't madaling palitan? Ayaw nila mapapahiya. Yung logo na yon, yung mansanas na yon, ayaw nun ang napapahiya. Ayaw nun napapahiya. Kaya yung quality niya, ang kaibahan ng MacBook, o halimbawa, yung ibang yung user ka ng regular PC, pag pindot mo, may iniintay ka. Robby, pag pindot mo, Robby. Uy. Obet. Ayan, Obet. Gugulo nyo kasi, ginugulo nyo eh. Pag pinindot mo yung PC, ano inintay mo? Mag-boot. Inintay mo, ganito lang kasimple yung mag-boot. Inintay mo mag-on na pwede mo na gamitin. On na siya, pero hindi pa pwede gamitin. Hindi pa siya nag-boot. Intay mo pa. Ang kaibahan ng MacBook, pag pindot mo, bukas na, pwede mo na gamitin. Ayaw nilang mapapahiya ron. Mine-maintain nila yon. Ayaw nilang mapapahiya yung Apple na yon. Pag nilagyan nila ng Apple logo, gusto nila top quality. Sabi mo sa katabi mo, top quality. How to be a good steward? Eto, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay, tinatrabaho mo sa buhay, very good ba? Masasabihan ka ba ng well done? Ang problema po sa atin ngayon, mga tao ngayon, no? Gusto lagi ma-very good. Gusto lagi mapuri. Gusto ito rin kasi, tayo kasi, napaloko kasi tayo napaprogram tayo sa TV, sa mass media. Programming kasi yan eh. Kasi sabi nga nito, uy, wag mo pagsabihan ng ganyan, kawawa naman. Kaya ganito minsan kahit pangit yung gawa, dapat sabihin mo maganda. Kasi daw baka ma-demoralize. Meron akong napanood na
na pelikula, Grown Ups 2, Adam Sandler. Ano sino nakapanood? Grown Ups 2. Tagal na yun eh. Mahilig ako manood ng mga pelikula ni Adam Sandler, comedy. Meron doon isang nanay. Tinuturuan yung anak niya. Sabi nung nanay, 5 times 4. Sabi nung anak na bata, 300. Wow, very good. Sabi nung tatay, that's wrong. Sabi niya, stop that. You're gonna demoralize our kid. Minsan nung kasi ganun eh. Nung araw, ganito nung araw. Nakita ko lang ito sa Facebook ha. Nakita ko sa Facebook. Nung araw, ganito. Pag yung grades ng bata sa card, ang baba, haharap sa teacher, sasabihin dun sa bata, paliwanag mo to. Sasabihin dun sa anak ng magulang, paliwanag mo tong grade mo na to. Ba't ganito tong grade mo? Ngayon, iba na. Magkasama nga yung nanay at saka yung anak, haharap sa teacher, sasabihin dun sa teacher, paliwanag mo to. Tama po ba? Nangyayari? Ganun na ngayon eh. Kaya yung teacher minsan, ang gagawin na lang, kahit pang 75, i-80 mo na. Kaysa matulpo ka. Para matahimik na lang yung buhay mo. Kaya ngayon, ang nangyayari, marami, mediocre ang gawa. Ano ba ibig sabihin ng mediocre? Dito ko madalas marinig yun eh. Ano ba yung mediocre? Low quality. Tama ba? Basta meron. Amen? Basta na lang ginawa. Basta na lang tinrabaho. Basta meron. Kapag ganyan po ang attitude natin, hindi tayo nagiging good steward. Na basta na lang nakatrabaho. Amen? Do you strive for excellence? Sa family, sa trabaho, sa ministry, do you strive for excellence in your finances? Paano natin masasabi nagkakaroon na ng excellence sa ating finances? Sabihin mo sa katabi mo, payaman. Bakit po, no? Sabi ng Bible, ang napagkatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Pag nagkaroon po tayo ng pera, wag natin isipin lagi kung paano uubusin. Di ba? Wag yung nung nagkaroon ka ng 13th month, ang nasa isip mo, ano kayang magandang mabili para dito? Saan ko kaya ito gagamitin? Kaya minsan yun ang tanong ng iba eh, saan mo gagamitin yung 13th month mo? Sana lagi tayo ngayon dito, no? Powerhouse. Doon sa mga finances na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gagamitin natin yon doon sa mga necessities natin. At the same time, iisipin din natin, how can we multiply these resources? Youth, if you will begin early, kabataan, eto na lang ha, magkano binibiling milk tea ng ate mo? Magkano isa? 120. Gaano kadalas isang araw? Dalawa, isa. O isa na lang. Hindi ko sasabihin kung sinong ate, para secret lang. 120 times 10. 1, 2 times 3 para isang buwan. 3, 6. 10 buwan. 36,000.
Kevin, magkano Borland ng ano? Saan niya ba si Pastor Kevin? Nasa taas? Sinong may stocks ng Jollibee? Si Kevin meron eh. Noong nag-pandemic, bumagsak yan to 90 pesos per share. Noong pandemic. Parang 300 plus yata yan. Tapos bibili ka ng 10 Borland, minimum Borland, ibig sabihin, makabili ka ng 10 shares. So, mga less than 4,000. Meron kang 10 shares ng Jollibee. So isipin mo na lang kung nung pandemic bumili ka, nung bumagsak to 90, tapos 360 na siya ngayon, kumita na yung pera mo. Nang hindi ikaw ang nagtatrabaho, yung pera mo lang. Eh kaso, nginuya mo ng nginuya yung sago. Mabubuhay ba ang tao ng walang milk tea? Nakukuha niyo yung ano, kung if the young people today, gusto ko kasi talaga yung mga young people natin, ma-push pa natin eh. Kasi, ang pinaka-asset nila, sa totoo lang, time. Mahaba pa yung panahon. Kung yun gagawin mo na, ilang taon ka na, brother? 18. 12 years bago mag-30, bago mag-35. Kung ngayon pa lang, meron na siyang stewardship. Eh ngayon, magkano mapapamaskuhan mo? Namamasko ka pa ba? Pero pwede. Hindi, minsan talagang, alam niyo yung mga anak ko, sa totoo lang po, ayaw naman nilang sumali last time dun sa dun sa PGT. Sinabi ko lang 3,000 yung first prize. Hindi, nangangapa rin ako mabuti. Nagpa-practice pa rin naman ako kung paano maging magulang. Natatakot naman ako kasi baka parang nagmumukha ng pera yung mga anak ko. Kasi kaya sila sumali dahil po talaga sa pera. Kasi nga, nag-iisip siya, gusto niya bumili raw ng gadget, ng tablet, kahit di ko pa siya pinapayagan. Sabi ko lang, deal, sige, pumayag ako, pag nag-first honor ka, kasi di naman ako naniniwala magpe-first honor siya eh. Kaya niya? Ganito, kilala tayo ni Lord, tama po ba? Yung mga anak niyo, kilala niyo rin. Ngayon, ganito. Magpapasalamat ako pag ginulat niya ako. Pababayaan ko, mapahiya ako. Gusto niya mag-tablet? O sige, mag-first honor ka. O yan ang deal eh. First honor eh. Mag-second ka, hindi pa rin. Pero good deal. Para po sa ikabubuti niya yun, alam mo, ikaw, kilala ka rin ni Lord. Gulatin mo naman si Lord. Kaso hindi eh. Alam ka na ni Lord, bibili milk tea yan, tinan mo. alam na tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, gulatin mo naman si Lord. Let us strive for excellence in our finances, doon sa pagtatrabaho natin. Alam nyo, yung ganun ding attitude, kita po tayo ng ating mga employer. Kita tayo ng mga employer natin. Yung employer natin, minsan, pag nakita kang ganon, si Ate Sap nyo, sobrang taas nung tiwala nung may-ari nung company nila sa kanya. Minsan, pinapayagan yan mag-tour. Ilang bansa na napuntahan mo, anak? Ilan? 10. Libre po yun. Kasi doon siya nagtatrabaho, tour company. Minsan, pababayaan, inaalaw na maraming tao, siya lang yung guide. Alam na kasi, kaya niya. Alam mo yung mga employer, nakatingin lang yan. Kung titingnan ba yung quality mo, hindi ba nakakahiya? Alam mo, ito nakakalungkot minsan. Yung iba, kumapal na lang ang muka, hindi na nahihiya. Sa totoo po, ako po yung employer din eh.
Minsan, akala nung iba, talaga parang minsan okay na lang na ganun, okay na lang yan. Yun lang nga lang, hindi na nahihiya. I want to commend yung aming tagalinis ngayon. Bago lang yun eh. Si Ate Lisel. Alam niyo, kakatawa yun si Ate Lisel. Ang asawa niya ay driver. Siya ay nagtatrabaho sa amin din sa school. Kagagraduate lang po nung kanyang anak, nursing, nakapagpatapos ng college at kapapasa lamang sa board exam. No? Tapos meron pang isa na nagka-college din at isa nasa senior high. So kaya bang magpaaral sa college? Nagdadrive lang asawa, no? Stewardship. Stewardship. Alam mo, nakita ko nung nagtrabaho siya sa amin, siya lang po yung nakapagpaputi nung lamesa. For how many years? Akala ko hindi na po yun, akala ko mga mantsa na, ganun. Nung nilinis niya, luminis. May pag-asa pa pala. Kasi minsan nasa quality talaga yan eh. Do we strive for excellence? Ito po ang sabi ng Bible. Ephesians chapter 6, verse 6 to 7. Obey your earthly master. Ibig sabihin, yung mga boss natin sa ating mga trabaho, meron ganyan. With respect and fear, and with sincerity of heart. Just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Kaya tayo lahat po dito, church ha, wag ho kayong magtrabaho dahil sa pera-pera lang. Ay, babaan mo sweldo. Nakatingin ng Panginoon. Sa lahat ng inyong tinatrabaho, galingan po ninyo. Bakit? Alam mo kung bakit? Meron din tayong meron din tayong ganyan. Meron tayong ganyan. Ano nga tawag sa atin? Anong tawag sa atin? Ano daw tayo, Brad? Pag tinanong ka, anong religion mo? Hindi, commonly, anong sa Christian? Anong nasa unahan ng Christian? Yun. Yun yung tatak. Nakakakot. Minsan napapahiya yung tatak. Kasi wala na tayong pakialam kung palpak eh. Kung hindi okay eh. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong ipahiya yung tatak. Ayusin natin. Let us strive for excellence. And lastly, sabi pa rin Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Kung anong mahanap mong gawin, gawin mo lagi. Pag nagwawalis ka, galingan mo pagwawalis mo. Pag nag-ayos ka ng upuan, gandahan mo, galingan mo. Kahit gaano kasimple ginagawa. Pag pinaghugas kayo ng plato, gandahan nyo yung salansan. At pag pinaghugas kayo ng plato, pag sinabing, maghugas ka na ng mga plato, wag mo nang i-itemize na dapat sinabi rin pati kaldero, iniwan mo na. Pag pinaghugas ng plato, talagang plato lang inuhugasan, hindi dinadama yung mga kaldero. Binababad. Babalikan daw next day. Sabi mo sa katabi mo, galingan mo. Nakatingin si Lord. Lastly, number 3, correctly handles the word of truth. Tama ang pag-handle ng salita ng Diyos. Ano kaya yung ibig sabihin nito talagang tama yung pag-handle ng salita ng Diyos? Maraming alam? Hindi po. Is the word well used in my life? If the word of God is alive, it will produce life. Buhay ba o patay ang salita sa atin? Kasi, iba yung kaya mo lang ituro, pero iba yung pinamumuhay mo yung salita. Masasabi natin that you are handling the Word of God correctly if you are living the Word of God.
Kasi minsan, nakapokus tayo, tama ba yung theology mo? Tama ba doktrina mo? Tama ba yung pagkakapaliwanag mo na yan? Ang tamang pag-handle ng salita ng Diyos, makikita sa buhay natin. Kapag tayo unti-unti nagiging kawangis ni Lord, bumabait. Sabi mo sa katabi mo, bumabait. Bumabait, humuhusay. No, sa church natin yan, gusto ko i-drive. Kasi minsan, tinuruan lang tayo lagi maging mabait. Hindi pwedeng mabait lang, dapat mahusay din. No? Sa kumpanya, sa trabaho, hindi mo makukuha sa bait lagi yan. Pag puro palpa ka naman, wala rin yun. Dapat mabait at dapat mahusay. The power of God is discovered by studying the Word. But the power of God is released by obeying the Word. Gusto natin magkaroon ng bisat kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Madidiscover natin ito sa pag-aaral. Pero kung gusto natin magkaroon ng effect sa buhay natin, gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gawin mo. Dapat yun po ang makita po sa atin. Joshua chapter 1 verse 8. Memorize na natin, no? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Who wants to have a prosperous 2024? Successful 2024. Una, pag-aralan mo yung salita ni Lord. Aralin daw. Araw-gabi, aralin mo. Para, anong gagawin? So that you may be careful to do. Hindi inaaral para marami kang alam. Inaaral mo para mo magawa. Minsan, nag-mentoring ako ng mga pastor. Sabi ko sa mga pastor, ito kasi nakakalungkot minsan eh. Umaten tayo ng mentoring para makuha mo yung preaching, para may panturo ka. Walang kwenta yon. Dapat inaaral natin yan para magawa natin yan. Yung iba kasi minsan nakakalungkot, aaralin para may maituro. Dapat inaaral natin para magawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magawa. Kasi kung kaya mo lang ituro yan, pero hindi mo kayang gawin yan, walang kwenta yan. Hindi makakatulong sa'yo yan. O sige na, alis na ako. Yan na. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Pinipetisyon na po ako. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, number 1. Number 2, a workman who does not need to be ashamed. Mga kapatid, sana doon sa trabaho nyo, sa pamilya nyo, sa mga kapitbahay nyo, sa lahat na ginagawa natin, hindi mapapahiya si Lord. Amen? And who handles the word of truth correctly. Kasi pinamumuhay, ginagawa. Pag yan po ang naging pamantayan natin, magiging mabuting katiwala po tayo ng buhay na ito. Amen? Mga kapatid, tayo pong lahat ay lilipas. Pitong araw na lang, 6 na araw na lang, 2024 na, tapos na naman ang 1 taon. Mas matanda ka na naman. Paano mo uubusin ang 2024? Ganun pa rin? Ganun pa rin? Ilang taon na ba tayong ganun pa rin? It's about time that we change and be good stewards of this life na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Sino may natutunan? Say amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Bago po tayo magwakas sa panalangin, I was deeply moved kanina sa ating worship.
realizing the Godship and the Lordship of Jesus Christ in our lives, na ngayong 2024 na parating, para po tayo maging mabuting katiwala ng buhay na ito, dapat tayo kumukuha ng lakas at pag-asa, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Hesus. And as we end this message, pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Alam nyo, mga kapatid,